Shaina's point of view. Riri, bulong ko nang biglang kumirot ang tiyan ko. Hindi lang simpleng kurot yun. Masakit ito at parang anumang oras ay lalabas ng sanggol sa tiyan ko. Napapikit ako ng mariin. Nang humilab ang tiyan kong muli. Nandito ako sa kusina. Kukuha lang sana ako ng tubig dahil nauuhaw ako. Pero biglang humilab ang tiyan ko. Ay hindi na ako nakakuha. Nakatukod ang isa kong kamay sa lamesa. Samantalang himas-himas ng kaliwa kong kamay ang tiyan ko. Hindi maaaring ngayon ako manganak. Ang sabi ni Jade ay 2 weeks pa ang hihintayin bago ako manganak. Dahan-dahan akong naupo sa upuan dahil anumang oras ay bibigay ng tiyan ko. Riri! Pagtawag ko sa pangalan ng apo ni Manang Delia. Wala si Mateo dito sa bahay. Hindi ko alam kung saan yun nagpunta. Basta ang alam ko lang ay bumabawi siya kay Carmela na girlfriend niya. Napansin ko kasi na parang nag-aaway sila. Nakakakonsensya lang dahil baka ako ang dahilan kung bakit lagi na lang silang nagtatalo ni Carmela. Ayoko sanang tawagan si Mateo, pero wala na akong choice. Mukhang manganganak na ako at hindi pwedeng dito ako manganak. Hating gabi na rin kasi at siguradong tulog na sila Riri at Manang Delia. Gustuhin ko mang pumunta sa kwarto nila pero hindi ko magawa. Kahit namimilipit ako sa sakit ng tiyan, ay pinilit kong hanapin ang pangalan ni Mateo sa contacts ko. Kaagad ko itong tinawagan. Umaasa na sasagutin niya ang tawag ko. Gusto kong umasa na pupunta siya dito para dalhin ako sa hospital. At kung oras ko na para manganak, ay kasama ko siya sa huling pagkakataon. Kasi kung ngayong araw na ako manganganak, ito nang pinakamasayang araw na makakasama ko si Mateo sa panganganak ko. Nang hindi sagutin ni Mateo yung ilang beses kong pagtawag sa kanya, ay unti-unti kong ibinaba ang cellphone ko. Gusto kong matawa dahil ine-expect ko. Asip naman pupuntahan ako ni Mateo ngayon kung nagbabanding sila ng girlfriend niya. Napayo ko at kinagat kong pang ibabang labi ko. Masakit umasa kung wala naman talagang dapat asahan. Sana isa na lamang itong panaginip. Inilapag kong muli ang cellphone ko sa lamesa at nagpumilit na tumayo. Tatayo na sana ako nang maaninag kong isang bulto ng tao papunta sa kinaroroonan ko. Riri, pagtawag ko rito. "Oh ate, bakit gising ka pa?" Tanong niya habang kinukusot niya ang mata. Hindi ko ito pinansin bagkus mariin kong kinagat ang ibabang labi ko at pumikit. Ilang segundo nang imulat ko ang mata ko, nakatayo si Riri sa harapan ko habang nakatingin sa akin. "Ate, okay ka lang ba?" Nag-aalala niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Manganganak na ata ako. Ang sakit na. Daing ko. "Hala, saglit lang ate, tatawagan ko si nanay." Taranta niyang saad. Tumango ako, tinayaan siyang umalis upang tawagin si Manang Delia. Ilang saglit lang ay kasama na niya si Manang at hindi rin alam kung anong gagawin. Tinawagan na rin ni Riri ang cellphone number ni Mateo. Ngunit hindi naman ito sumasagot. Hanggang sa tumawag na lamang si Riri ng ambulansya upang dalhin ako sa hospital. Makalipas ang ilang minuto ay nasa hospital na ako at nakahiga na ako sa hospital bed. Sobrang sakit ng gitna ako at gusto ko nang ilabas ang sanggol sa tiyan ko upang mawala ang sakit. Pero hindi ko magawa. Gusto kong makita si Mateo. Gusto kong nandito siya sa tabi ko habang nanganganak ako. Umaasa ako na sasagutin niya ang tawag ni Riri at pupuntahan ako dito upang hawakan ang kamay ko at sabihin kaya kong ilabas ang magiging anak namin ng normal. "Mami, umiri ka na para hindi ka na mahirapan." Bumalik ako sa wisyo nang magsalita ang doktor na naka-assign sa akin upang paanakin ako. Nawala sa isip ko na manganganak na pala ako dahil sa pag-iisip na makakasama ko siya sa mismong araw ng panganganak ko. Tumango ako. Huminga ako ng malalim at umiri. Butil-butil ang pawis na bumalot sa mukha ko. Napahiyaw ako. "Iri pa!" Sinunod ko ito. At this time, nilakasan ko na ang pag-iri ko. Naging mabilis ang mga pangyayari. At nang tuluyang mailabas ko na ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Sunod-sunod ang luha na tumulo sa mga mata ko nang marinig kong malakas na iyak ng anak ko. Pero nawala ang ngiti ko. Nang mapansin ko na parang may sanggol pa na nasa sinapupunan ko na gustong lumabas. Dok, bakit masakit pa?" Maluha-luha akong tanong. "Kambal ang anak mo, misis. Kaya sige, umiri ka na." Yun lang ang sinabi ni Doc na nagpagimbal sa akin. Kambal? Paano nangyari yun? "Umiri ka na." Utos nito. Umiri pa ako ng ilang beses nang marinig ko ang pangalawang iyak ng anak ko. Ay doon nagdilim ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng dilim. Third person's point of view.
Nagising si Shaina nang may luhang pumatak sa kanyang mga mata. Matapos niyang isilang ang kambal niyang sanggol, ay nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagod. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang lalaking hindi niya inaasahang mamahalin niya. Umaasa siya na ang unang bubungad sa kanya ay si Mateo. Ngunit siya'y bigo. Riri, andito na ba siya? Tanong niya sa dalagang kaharap. Ngunit tanging iling ang isinagot ni Riri sa kanya. Makailang ulit na kasing tinawagan ni Riri ang telepono ni Mateo at wala pa ring sumasagot sa tawag nito. Nakaramdam ng matinding lungkot si Shaina. Ngumiti siya ng pilit bago magsalita. Nasaan na palang mga anak ko, Riri? Tanong ni Shaina sa galak na boses. Hindi man niya inaasahan na kambal pala ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay masaya siya dahil 2 buhay ang dinala niya sa loob ng 9 na buwan. Masaya siya pero gusto niyang umiyak dahil umaasa siya na pupuntahan siya ni Mateo upang makita ang bagong silang nilang mga supling. Ano pa nga ba ang inaasahan niya? Nandito siya sa sitwasyong ito dahil sa kontrata na kanyang pinirmahan, dahil sa kanyang pagmamahal sa pamilya at upang maoperahan ang kanyang ina, ay pati ang kanyang dangal ay kanyang isinakripisyo. Ngunit kahit na isa lamang itong kontrata kung bakit siya nagsilang ng sanggol, ay hindi siya nagsisisi na nakilala niya si Mateo David, ang lalaking gumawa ng kontrata na kailangan niyang gawin at sundin. Nasa baby station po, ate. Mamaya po siguro dadalhin na yun ng mga nurse. Si Nanay Delia naman, ate, umuwi sa bahay dahil nahihilo daw. Saad ni Riri sa kanya. Marahan naman siyang tumango. Riri, pwede ko bang mahiram ang cellphone mo? Tanong niya rito. Kaagad namang tumango si Riri at iniabot sa kanyang telepono. Kahit na siya'y nangihina, ay pinilit niyang kanyang sarili na bumangon mula sa pagkakahiga. Ngunit ngayon, maliwanag na sa kanya ang lahat. Si Mateo at Carmela ay para sa isa't isa. Yan ang pananaw ni Shaina simula pa noong umpisa. Kaya ngayon kailangan na niyang lisanin ang lugar kung saan siya naroroon upang takasan ang kanyang kapalaran. Mateo's point of view. All this time niloloko lang ako ng girlfriend ko. Carmela is cheating on me. Malinaw na sa akin ang lahat. Masakit sa akin dahil ibinuhos ko ang oras ko para sa kanya. Ginawa niya akong gago at tuta sa tuwing magkasama kami. But I'm not totally angry to her. Siguro dahil hindi ko na siya ganoon kamahal para magalit at magwala dahil niloko niya ako sa mahabang panahon. Pero hindi ko pa rin matanggap. Nabulag ako sa pagmamahal ko sa kanya. Pero kung hindi dahil sa mga palusot niya at pagsisinungaling sa akin ay hindi ko makikilala si Shaina, ang babaeng nagpabaliw sa akin sa maikling panahon, ang babaeng nagpabago sa takbo ng buhay ko. Si Shaina ang dahilan kung bakit gusto kong mamuhay ng masaya at bumuo ng pamilya. Pagkatapos kong mapanood ang video ni Carmela at ng lalaki niya, ay doon ko na tinapos ang lahat. Sapat ng dahilan yon para hiwalayan siya. Hindi man sabihin sa akin ni Shaina ang totoo niyang nararamdaman sa akin. Pero nakikita ko mula sa mga mata niya na may nararamdaman siya sa akin. Hindi ako tanga para hindi mapansin ang makahulugan niyang tingin sa akin. Ang inosente niyang mukha ang nagpabaliw sa akin. Kakaiba sa naramdaman ko kay Carmela. Shaina is a lucky girl. Siya ang tipo ng babae na tumutupad sa kasunduan. Gusto kong sapakin ang sarili ko dahil hindi ko kaagad nasagot ang tawag ng babaeng mahal ko. Ang babaeng nagmamay-ari na ngayon sa puso't damdamin ko. 20 missed calls ang na-receive ko mula sa katulong namin sa bahay at kay Shaina. I don't have any idea kung bakit ako tinawagan ng mga ito. Wala ako sa sarili ko kanina. Kung kaya't hindi ko napansin na tumatawag pala sila sa akin. Maingay sa bar at dahil sa galit ko sa sarili, ay hindi ko na napansin ang cellphone ko. I am nervous. Parang nawala ang pagkalasing ko nang sabihin sa akin ni Manang Delia na nasa hospital si Shaina. Nang nalaman kong nandoon siya upang magsilang ay kaagad akong nagpunta. It was 5 a.m. in the morning. Nang makarating ako sa hospital kung nasaan si Shaina. Kinakabahan ako sa mga oras na yon. Bawat hakbang ko patungo sa kwartong kinaroroonan niya ay malakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa kaba at sa galak na nadarama. Nang makarating ako sa silid kung nasaan siya, ay hindi ko maiwasang kabahan nang makita kong umiiyak ang kasambahay namin. Ang kasambahay naming si Riri ay malapit kay Shaina. Bukod doon ay hindi nagkakala yung mga edad nito sa isa't isa. Where's Shaina, Riri? I ask habang nililibot ng paningin kong buong silid. Tumingin ito ng makahulugan sa akin. Hindi ko alam kung nasan siya, Kuya Mateo.
Nagtungo lang ako sa nurse na naka-assign kay Ate Shaina. Ngunit pagbalik ko, hindi ko na makita si ate dito sa loob ng kwarto. Riri explained. Napahilamos ako ng muka. What's going on? Nasaan ka ba, Shaina? I'm here now. I'm sorry if hindi ko nasagot ang mga tawag mo. Napakarami kong gustong sabihin sa kanya. Gusto kong mag-confess sa kanya. Kung kailan, mahal ko na siya. Humakbang ako patungo sa direksyon ng 2 crib na nasa magkabilang gilid ng hospital bed. Yumuko ako upang tingnan ang sanggol na nasa asul na crib. Lumapit ako sa kabila upang tingnan ito. Nakabalot ito ng kulay pink na tela. Namalayan ko na lamang na tumulo ang luha ko. Fucking shit. Kambal? Opo, Kuya Mateo. Nagulat na lamang kami ng kambal palang ipinagbubuntis ni Ate Shaina. Kaya palang laki ng tiyan niya. Riri said. Kaso, hindi ko po alam kung nasan si Ate Shaina. Riri said while crying. Call my parents. Sabihin mong location itong hospital. Utos ko. Take care of my babies. I will find my wife. I said. Our little angel. Hindi ako babalik dito hanggat hindi ko nahanap ang mommy niyo. Nagawi ang atensyon ko sa kulay brown na envelope. I don't know kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko habang patungo sa mini table. Marahan ko itong kinuha. Napatitig muna ako rito bago ko napagpasyahang buksan. Napatingala ako nang makita kong nilalaman ng brown na envelope na ito. It was annulment paper. Itong annulment paper na ibinigay ko sa kanya nung pangalawang araw niya sa pamamahay ko. May sticky note pa akong nabasa na alam kong sa kanya mismo ito nanggaling. Matapos kong basahin yun, nagtungo ako sa gilid ng kama at napayo ko. Namamanhid ang buo kong katawan. Hindi ako magiging lubusang masaya kung wala siya sa tabi ko. I need Shaina. She's making me crazy. Hindi ko nagawang dampian man lang ng halik ang 2 sanggol na nasa crib. Ganito na ba ako kamanhid? Hindi ko kayang hawakan ang kamay ng mga anak namin ni Shaina kung wala siya dito upang bigyan ako ng permiso na halikan ng palad ng mga anak namin. Makukumpletong buhay ko kung nandito siya kasama ang mga anak namin. Bakit hindi mo sinasabi sa amin, Mateo? Makasarili ka. Nung una pa lang niloloko mo na kami ng dad mo. Mom said. Hindi ko magawang tingnan sila ng diretso. Maski ako ganoon din ang sasabihin ko sa sarili ko. Isa akong malaking gago. Buhat-buhat ni mamang anak namin ni Shaina. I'm sorry, Mom. Nagsisisi na ako. Gusto kong hanapin si Shaina. Pero hindi ko alam kung saan siya hahanapin. I said. Ganito ba kita pinalaki? Find her. Kailangan siya ng mga anak nyo. Hindi pwede nga asa tayo sa mga breast milk na nanggagaling sa ibang mga nanay. Saka lamang kita patatawarin. Kung ibabalik mong manugang ko, Mateo. Mom said. Tumango ako. Tinawagan ko na ang lahat ng connection ko upang hanapin si Shaina. Umaasa ako na mahanap siya ng mga tauhan ko. Kahit magbayad pa ako ng malaking halaga ay gagawin ko. Makita ko lang siya at makasamang muli. Matigas kasi ang ulo mo, pinsan. At ang bobo mo kasi gumawa ka ng katangahan na hindi mo naman kayang i-handle. Jade said. Tapos ngayon hahanapin mo si Shaina dahil na-realize mong mahal mo na siya. Come on, Mateo. Kung sana noon mo pa na-realize ang lahat, di sana kasama mo ang nanay ng mga anak mo ngayon. Sermon ni Jade sa akin. Hindi ako umimik. Son, what's your decision now? You need to fix this. Hindi ka na bata para isipin ang pangsariling kaligayahan. Ibibigay ko sa iyong mana mo kung ibabalik mo dito ang asawa mo. Dad said. Sumeryoso ako. I don't need money or anything. I realize now na hindi mahalaga ang yaman. Hahanapin ko talaga siya at ibabalik dito. Kahit hindi mo na ibigay sa akin ng mana, Dad. I don't care kung maghirap ako. Basta makasama ko lang siya. Matigas na pagkakasabi ko. Shaina's point of view. Ano ka ba, Shaina? Bakit ka naman nagdesisyon ng padalos-dalos? My gosh, bakit mo iniwan ang anak mo sa hospital? Nababaliw ka na ba? Mahabang litanya ni Letty. Hindi ako nakaimik. Patuloy lang na bumubuhos ang luha ko. Siguro nga maling desisyon na iwan ang mga anak ko sa ospital. Pero mas mahihirapan akong umalis kung masisilayan ko pang mga anak ko. Hindi mo ba gustong maging ina, Shaina? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Dahil kahit mahirap ang buhay, hindi ka sumusuko. At lalo na sa sitwasyon mong ito. Isa ka ng ganap na ina. Iniwan mong 2 sanggol doon.
Dugtong pa niya. Napahilamos ako ng muka habang nakayuko. I'm sorry. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong makasama ang mga anak ko hanggang sa paglaki nila. Pero hindi naman na sila sa akin. Sorry, hindi ko sa'yo sinabi ang totoo. Binayaran ako ni Mateo ng malaking halaga ng pera. Pero ang mga kapalit lang nun ay ang pagpapakasal sa kanya at ang kailangan kong magsilang ng sanggol. At ito na nga. Natupad ko na yung nasa kontrata. Umiiyak kong sabi. Gusto ko man bawiin ang sinabi ko sa kanya ay hindi na pwede. At kailangan ko magpakalayo-layo ngayon dahil may girlfriend si Mateo. Hindi ako ang kikilalaning ina ng mga anak ko dahil si Carmela ang magiging ina na ngayon ng mga bata. Napatingala ako nang biglang tumayo si Letty mula sa pagkakaupo. Ang gago naman ng Mateo David na yun. Kahit na binayaran ka para magsilang ng sanggol, hindi naman sapat na dahilan yun para tanggalan ka ng karapatan bilang ina ng mga bata. Nagagalaiting sabi niya. Humiling ako. Letty, wag mo na siyang sisihin nang dahil sa kanya nadugtungan ng buhay ni Mama. Kung hindi dahil sa offer niya, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Saad ko. Pinahid kong luha sa pisngi ko. Alam ko naman na magiging masaya si Carmela dahil magiging nanay na siya. At saka alam kong aalagaan nila at palalakihing mabuting mga anak ko. Mapait akong napangiti. Nababaliw ka na siya, Ina. Ikaw ang dapat nakilalaning ina ng mga anak niyo ni Mateo at hindi si Carmela. Kaya bumalik ka na doon dahil tsak na nagugutom ng mga anak mo. Natahimik ako. Nagugutom na nga siguro sila. Pero gustuhin ko man bumalik pa doon ay hindi ko magagawa. Siguradong nandoon ang pamilya ni David. Siguradong nga alagaan nila ang kambal. Hindi na ako babalik doon, Letty. Sabihin niyo ng masama akong ina dahil inabandon ako ang mga anak ko. Pero isa lamang akong babae na walang mararating sa buhay. Huminga ako ng malalim. Letty, tulungan mo akong makauwi sa probinsya. Mahinang sambit ko. Ngunit sapat na yon para marinig niya. Masamang tingin ang iginawad niya sa akin. Ayoko! Hindi kita tutulungan siya, Ina. Alam kong gusto mong makasama ang mga anak mo, kaya wag ka nang magmatigas dyan. Masungit na sabi niya sa naiinis na boses. Pakiusap. Intindihin mo naman ako, Letty. Masakit na rin kasi dito. Turo ko sa dibdib ko. Muli na naman bumagsak ang luha ko. Mahal ko na siya. Pilit ko man nakalimutan ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi ko magawa. Kahit malitong nararamdaman ko sa kanya dahil may girlfriend siya, ay hindi ko kayang kalimutan si Mateo. Wala akong pinagsisisihan sa mga desisyon ko. Ano ba yan, Shaina? Gusto kitang sampalin ng ilang beses dahil sa katangahan mo. Naiintindihan naman kita, my friend, pero naiinis ako sa'yo. Naiinis ako sa Mateo David na yan. Biruin mo may girlfriend naman siya. Bakit hindi na lang niya buntisin ang girlfriend niya kaysa ikaw ang buntisin? Napabusangot siya pagkasabi niyon. Pero wala na tayong magagawa dahil nagsilang ka na ng sanggol, hindi lang isa kundi dalawa pa. Sorry talaga, Letty. Sana tulungan mo ako makauwi sa probinsya. Gusto ko na rin makasama sila, Mama. Saad ko. Inirapan na naman ako ni Letty. Gusto mong makita ang pamilya mo sa probinsya natin, pero ang mga anak mo na nasa ospital ay ayaw mong makita. Nasilip mo man lang bang mga anak mo kahit sa huling pagkakataon? Tanong niya. Napailing ako. Hindi ko nagawang tingnan ng mga anak ko. Dahil ang iniisip ko sa mga oras na yon ay ang magpakalayo-layo. Sana mapatawad nila ako balang araw. Sana lang tama ang naging desisyon mo. Tutulungan kita makauwi sa probinsya, pero bago kita tulungan, magpalipas ka muna dito ng ilang araw. Nakalimutan mo na atang kapapanganak mo palang siya, Ina. 2 sanggol lang lumabas sa kepyas mo. Masungit niyang sabi. Nakaramdam ako ng pagkapahiya. Hindi na ako magpapalipas ng umaga, Letty. Kailangan ko nang umalis dito. Saad ko. Umarko naman ang kilay niya. At bakit naman ayaw mo magpalipas ng ilang araw dito? May nagawa ka bang kasalanan? Tanong niya. Umiling ako. Hindi lang ako mapapalagay kung magtatagal pa ako dito. Hindi ko lang alam kung bakit kinakabahan ako. Wala namang saysay kung mananatili pa ako dito, Letty. Pagdadahilan ko. Okay, best friend mo lang naman ako. Kung yan talaga ang gusto mo, wala akong magagawa. Saad niya. Salamat.
Tanging sabi ko, sana isang araw magising na lang ako nakatabi ko ng mga anak ko. At ako ang magsasabi na mahal ko sila. Letty's point of view. Wala si Shaina dito. Bakit dito mo siya hinahanap? Di ba asawa mo siya? Ano naman ang kinalaman ko sa inyong dalawa ng best friend ko? Sarkastiko kung tanong sa lalaking ito. Ang aga-aga, istorbohin lang ako para tanungin kung nandito ba si Shaina. Naiinis ako sa best friend ko dahil nagsinungaling siya sa akin. Wala naman akong magagawa kundi tulungan siya. Naiintindihan ko si Shaina kung bakit niya sinakripisyo ang sarili. Pero kung alam ko lang noong simula pa lamang ang tungkol sa kasunduan nila ni Mateo David ay hindi ako makakapayag. Naguguluhan din ako dahil bakit nandito ngayon ang lalaking to. At bakit gusto niya makita ang kaibigan ko, samantalang nagawa na ni Shaina ang nasa kasunduan nila. Sa sitwasyon ngayon ni Mateo ay parang ayaw niyang mawala si Shaina sa piling niya. In love kaya siya sa best friend ko? Please, gusto ko siyang makita. May mahalaga akong sasabihin sa kanya. Nagsusumamo niyang sabi. Umarko namang muli ang kanang kilay ko. Mahalagang sasabihin? Magiging prangka na ako sa'yo, Mr. David. Yung best friend kong yon ay isang mapagmahal na anak at ate sa mga kapatid niya. Pero hindi ko ine-expect na napapayag mo siyang magpakasal sa'yo nang dahil sa pera. Pero kung alam ko lang talagang tungkol sa pinirmahan niyang kontrata na galing sa'yo, hindi mangyayaring lahat ng to. Saad ko, mariin ang pagkakasabi ko upang malaman ng lalaking ito na alam ko ng lahat. Tila hindi naman na siya nagulat. Nagawa na ng kaibigan kong nasa kontrata, tapos ng lahat sa inyo. Kaya ano pang hinahabol mo sa kanya? Kailangan ko si Shaina. Kailangan ko siya. Walang pakundangan niyang sabi. Nabigla ako. Malinis naman ang tenga ko kaya sigurado ako na tamang narinig ko. He need my best friend. Posibleng gusto niya talagang kaibigan ko. Hindi naman malabo yun. Maganda ang kaibigan ko at malakas ang appeal. Totoo? Hindi ka ba nagsisinungaling? Paniniguro ko. Tumingin ito sa akin ng seryoso. I am serious. Hindi ako nagpunta dito para sa wala. I've realized na mahal ko ng kaibigan mo. Binabawi ko ng kasunduan namin dalawa. I need to explain to her. Aniya, magsasalita pa sana ako nang maalala na may girlfriend pala itong kaharap ko. Hindi pa rin ako naniniwala. Sinabi mong kailangan mong best friend ko, pero may girlfriend ka. Ano ba talagang plano mo? Hindi kami magkarelasyon ni Carmela, hiwalay na kami. Kasi my ex-girlfriend is fucking liar. Nasa probinsyang best friend ko kasamang pamilya niya. Siguro naman nagkakaintindihan tayo. Sinabi ko na sa iyo ang address ng kaibigan ko. Sana naman, wag mong sayangin ang second chance, Mr. David. Siguraduhin mo lang na hindi mo papaiyakin ang kaibigan ko. Hindi porket mayaman ka ay hindi kita kayang gantihan. Masungit kong sabi. Matapos kong marinig ang explanation ng lalaking ito, ay naliwanagan na ako ng lubos. Kaya ngayon naibunyag ko ng address ni Shaina sa probinsya namin. I will. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. This time hindi ko nababaliwalain ang nararamdaman ko sa kanya. Seryoso niyang sabi. Aba dapat lang. Magpakalalaki ka this time. Hindi naman siguro masama ang ginawa ko. Siyempre bilang kaibigan niya, concerned din ako sa feelings ni Shaina. Hindi pwedeng hayaan ko na lamang ang kaibigan kong malungkot. Sigurado naman ako na babalik si Shaina dito sa Maynila kasama si Mateo David at magiging masaya sila kasama ang mga anak nila. Mateo's point of view. Wait me there, wife. Pupunta na ako dyan. Sabi ko sa isip ko. Everything is now cleared. Nabawasan ang matinding pag-iisip ko tungkol sa kanya. Ang kailangan ko na lamang gawin ngayon ay magpunta doon at hanapin siya. Kinuha kong cellphone ko at tinawagan ko ang number ng pinsan ko. Si Jade ang nagbabantay ngayon sa mga anak namin ni Shaina. Kaya kailangan kong mahanap siya. Upang makasama na namin siya. Kailangan ko si Shaina pero kailangan din siya ng mga anak namin. Matapos kong marinig kay Letting tungkol sa buong pagkatao ni Shaina, ay lalo kong naiintindihan na walang makakapantay kay Shaina Castro na ngayon ay isa ng David. Shaina is a type of woman na gagawin ng lahat para sa pamilya. Hindi ako nagsisisi na nakilala ko siya sa ganoong sitwasyon. Sana si Shaina na lang ang una kong nakilala kaysa kay Carmela. Kay Shaina ko naramdaman ng isang kakaibang pakiramdam. Si Shaina ang dahilan kung bakit handa ko nang pakawalan ng lahat ng meron ako ngayon. Mahusay, kaagad namang sinagot ni Jade ang tawag ko. Kamusta ang mga anak ko? I asked. Take care of our twins. Jade, dahil naka-volume itong cellphone ko, rinig na rinig kong boses ni Mommy. Huwag ka nang mag-alala anak. Aalagaan namin itong kambal.
Asikasuhin mo munang paghahanap sa asawa mo, hindi pwedeng wala ang manugang ko. Mom said. I will, Mom. Ibabalik ko siya dito. I will off this call now. I don't wanna waste my time. Matapos ang maikli naming pag-uusap ni Mom ay mabilis ko rin namang nilisan ang apartment ng kaibigan ni Shaina. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. Gusto ko nang marinig ang boses niya at makita ang maamo niyang muka. 3 hours na ako nagmamaneho patungo sa lokasyon ni Shaina. Nangangalay man ang aking braso dahil sa pagmamaneho ay hindi ko yun ininda. Umaayon sa akin ang panahon dahil hindi nagkaroon ng traffic sa dinaanan kong kalsada. Kaya mabilis lang akong nakaalis sa lugar ng Maynila. Habang nagmamaneho ako'y sinubukan kong tawagan ang cellphone number ni Shaina pero nabibigo ako dahil kahit ilang ulit kong tawagan siya ay wala pa ring saysay. Halos paliparin ko na ang kotse ko para makarating ako agad sa lugar nila Shaina. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakarating na ako sa province, hindi man sinabi sa akin ni Letty ang eksaktong address ng bahay ni Shaina, ay pasalamat pa rin ako dahil binigyan niya ako ng clue kung paano mapupuntahan ng asawa ko. Gagamitin ko ang pera ko para mahanap siya. Binuksan ko na ang location ko kung nasaan banda na ako ng baryong ito. Hinanap kong barangay hall at napangiti nang makita sa location na malapit lamang pala ako doon. Nang makarating ako sa barangay hall, ay hindi ko na sinayang ang oras ko at kaagad kong kinausap ang namumuno sa barangay. Sinabi kong magbibigay ako ng 1 million kung madadala nila si Shaina sa akin. Kaagad silang pumayag sa alok ko. Kinumbinsi kong kapitan ng barangay na dadagdagan ko pang pabuya para maiayos ng kalsada sa bayan nila. Lahat ay gagawin ko para sa kanya. Maubos man ang pera ko para mahanap lang siya, ay hindi ako manghihinayang. 1 oras na ako naghihintay na nagbabaka sakaling may lalapit sa akin at sasabihing nakita na nila si Shaina. Pero bigo ako. Hanggang sa may lumapit sa aking isang batang lalaki na sa tingin ko ay nasa 15 years old na. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o hindi. Napagtanto ko kasi na tila kahawig ni Shaina ang batang ito. Tinanong ako nito kung sinong hinahanap ko. Kaya sinagot ko ito na hinahanap ko ang asawa ko. At nakikiusap siya na ipakita ko netrato ng babaeng hinahanap ko. Kaya yun ang ginawa ko. Tatanungin ko sana ito kung kilala niya ba si Shaina. Pero bigla itong nanakbo papalabas ng barangay hall. Hindi ko na ito nasundan nang magsilapit sa akin ng isang grupo ng mga tanod. Mukhang wala ditong hinahanap mo, sir. Kasi halos kilala namin ang mga babaeng nanggangalang Shaina dito. Napabuntong hininga ako. Hindi naman siguro maling lokasyon ang ibinigay sa akin ni Letty. May pumipigil sa akin na huwag umalis sa lugar na to. Nangihinang napaupo ako sa upuang kahoy na nasa gilid ng pintuan. Ilang minuto ako nanatiling nakaupo hanggang sa biglang nagbulungan ng mga tao. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa mga binibigkas ng mga taong nasa paligid ko. Maski ang mga nasa labas ng barangay. Halos binibigkas ang pangalang Shaina. Marahan akong tumayo mula sa pagkakaupo ko. At parang nag-slow motion ang paghakbang ko patungo sa labas ng barangay hall. Napahinto lamang ang paghakbang ko nang masilayan ko ang babaeng pinagmula ng ingay. I can't believe na ang batang nagtanong sa akin kanina ay siyang magdadala kay Shaina dito sa harapan ko. I can't speak. Maski siya hindi makapagsalita. Baka sa kanyang pagkagulat. Naluluha pa ito habang nakatitig sa akin. Pinigilan ko ang emosyon na nananalaytay sa akin ngayon. Hinila pa ng batang lalaki si Shaina papalapit sa akin. Hindi naman siya nagpumiglas at nagpatangay lamang siya sa ginagawang paghila sa kanya ng batang lalaking ito. Ilang hakbang na lamang ang layo niya sa akin. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon at ako na ang tuluyang lumapit sa kanya. Walang paggalinlangan ko siyang niyakap. Napapikit ako ng mariin nang sa wakas ay nayakap ko na siya ng tuluyan. Noong una ay pilit niya akong tinutulak pero hindi sapat yon upang makalas ang pagkakayakap ko sa kanya. 1 araw pa lamang ang lumipas, pero parang 1 taon na yon para sa akin. Miss na miss kita, my wife. Tila ito nanigas ng marinig ang sinabi ko. I fucking miss you. Pag-uulit ko sa paos na boses. Hindi ito nagsalita at naramdaman ko na lamang ang paghigpit ng yakap niya sa akin. She's now crying. Bakit ka umalis nang walang pasabi? Ni hindi mo man lang ako hinintay. May halong pait kong pagkakasabi. I'm not angry to her. Gusto ko lang marinig ang sagot niya. Ayaw mo bang makita ang mga anak natin? Kaya ka umalis? Tanong ko sa mahinahong tono. Nanatili pa rin kaming magkayakap sa isa't isa. Nakalimutan ko na maraming nakapaligid sa amin dalawa. Ngayon lamang ako naging emosyonal ng ganito. I'm sorry. Sambit niya. Siya ang unang kumalas mula sa pagkakayakap. Umiwas ito ng tingin sa akin.
Pilit ko namang hinuhuli ang paningin niya. Tumingin ka sa akin, Mrs. Pakiusap ko. Sinunod naman niyang sinabi ko. Ngayon ay nakita ko na ng mas malinaw ang kabuuan ng mukha niya. Nakaramdam ako ng guilty nang mapansing nanunuyo ang labi niya. Namumutla din siya na parabang wala pang pahinga. Ang ilalim ng mga mata niya ay nangingitim. Kusang umangat ang palad ko patungo sa pisngi niya. Marahan kong pinahid ang luhang tumulo mula sa mata niya. Look at yourself. You are not feeling well. Nag-aalalang sabi ko. Mateo, ayos lang naman ako. Ang gusto ko lang malaman ay bakit ka nandito, she said. Hindi ako nagsalita at hinila siya papasok sa loob ng barangay hall. Kinausap ko ang chairman at nakiusap ako na hihiramin ko muna ang office niya. Nang kami na lamang ni Shaina ang natitira sa loob ng silid, ay saka lamang ako nagsalita. Nandito ako dahil sa'yo. Nandito ako upang sabihin na mahal kita. Na hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Mahal kita, Shaina. Kailangan kita upang mabuo ang pamilya natin. Namutawi ang matinding pagkalito sa mukha niya dahil sa sinabi ko. Hindi kita maintindihan, sambit niya. Shaina, gusto kong sabihin na hindi ka na pwedeng umalis sa tabi ko. Gusto kitang makasama habang buhay. Sabay nating palalakihin ang mga anak natin. Gusto kitang pakasalang muli na wala ng kontratang kailangang sundin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mahal kita. Hindi pa ba sapat na dahilan yon upang malaman mo na sincere ako sa sinasabi ko? Hindi ako pumunta dito para magbiro. I said sa mababang tono. Paanong girlfriend mo? Mateo, may girlfriend ka. Siyang kailangan mo. Hindi ako nagsalita at kinuha ko yung pagkakataon upang higitin siya at sakupin ng halik ang mga labi niya. Nang makadikit ng labi niya sa labi ko ay kaagad niya akong tinulak. Nanlalaking mga mata niyang napatitig sa akin. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para sabihin, ikaw na ngayon ang babaeng mahal ko? Blanco pa rin siya. Hindi ko na girlfriend ngayon si Carmela. I am free now. Shaina, point of view. Hindi ako makapaniwala. Hindi ka agad pumasok sa utak kong sinabi ni Mateo. Hindi ko mapigilang hindi maiyak. Pumunta siya dito upang sabihin ng totoo niyang nararamdaman sa akin at upang sabihin ng lahat-lahat. Ngunit naguguluhan pa rin ako. Paano nangyari na wala na sila ni Carmela? Perfect couple sila at wala akong nakikitang dahilan upang maghiwalay sila. Bakit wala na kayo ni Carmela? Mateo, hiniwalayan mo siya dahil sa akin? Mateo, perfect couple kayong dalawa. Mas malalim ang pinagsamahan niyo kaysa sa akin. Nag-aalangan kong sabi. Pumuntong hininga siya at ngumiti habang nakatingin sa akin. Carmela is a liar. She has a boyfriend. At habang lumilipas sa mga araw na kasama kita, ay nakikilala kita ng lubusan. Hindi ko inakala na mahuhulog ang loob ko sa iyo habang kami pang dalawa. Kung hindi ko nalaman ang tungkol sa sekreto niya, ay hindi ako matatauhan. Hindi ko marirealize ang nararamdaman ko sa iyo. Mahal kita. Mahal na mahal. I want you. I love you. Kailangan ka ng mga anak natin. Our twins. Please come back to me. Our twins, they need you. Hinahanap ka na nila. My mom, dad, and my cousin. Kalimutan na natin ang nakaraan dahil ang importante ang kasalukuyan. Huminto siya sa pagsasalita. Ang sumunod na nangyari ay hinawakan niya ang kamay ko at marahan niya iyong pinisil. This time, napansin ko na parang nangungusap ang kanyang mga mata habang pinapakinggan kong sinasabi niya. Nabigyan ko siya ng chance para ipakita na mahal niya ako. Gusto ko rin namang makita na at makasama ang mga anak namin ni Mateo. Pero pinangungunahan ako ng takot na baka galit sa akin ang pamilya ni Mateo dahil niloko namin silang lahat. Pinaniwala namin na mahal namin ang isa't isa kung kaya kami nagpakasal. Talaga bang mahal mo ko? Nalilito ka lang sa nararamdaman mo. Paano kung malaman nila tungkol sa kontrata? Paano kung magalit sila sa akin? Magandang pakikitungo sa akin ng pamilya mo, pero wala akong magandang ipinakita sa kanila. Napayuko ako matapos kong sabihin yon. Shaina, don't care about sa kontrata. Ang gusto ko ay makasama ka. Hindi ko binabawi ang ibinigay ko sa pamilya mo. Oo, hindi inaasahan na makatagpo kita nung araw na yon. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Gayon din ikaw.
Pagbigyan natin ng isa't isa. Kung mahal mo ako, paniniwalaan mo ako. At sasama ka sa Manila upang makasamang mga anak natin. Nang nagsimula ang nararamdaman ko sa'yo, ay unti-unti ko nang kinakalimutan ang tungkol doon. Ang tungkol sa pinagkasunduan natin. Hanggang sa minahal na kita ng lubusan. Tuluyan na nabura ang kontratang yun sa pagitan nating dalawa. Madamdamin niyang saad. Ang sarap pakinggan na naririnig ko ang mga katagang yun sa lalaking mahal ko. Pakiramdam ko tuloy ay para na kaming nasa isang pelikula. Sapat na ang lahat ng mga sinabi niya. Nginitian ko siya ng bukal sa aking puso. Huminga ko ng malalim bago nagsalita. Mahal na mahal kita. Kung ito'y isa lamang panaginip o hindi, ay isa lamang ang nais kong sabihin. Sasama ako sa'yo sa Manila. Hinila niya ako at ikinulong sa mga bisig niya. Dahil sa ginawa niya, ay hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Nandito kami ngayon sa bahay namin. Isinama ko si Mateo upang formal na ipakilala kay Mama at sa mga kapatid ko. Pagkadating ko dito sa probinsya, ay kaagad kong sinabi kay Mama ang tungkol sa kontrata. Pati na rin ang tungkol sa napagkasundoan naming dalawa ni Mateo. Noong unay nagalit si Mama sa akin, pero mas nagalit siya dahil sa pagsisinungaling ko. Nagalit si Mama dahil tinakasan kong responsibilidad ko bilang ina ng mga anak ko. Nung una hindi ko talaga alam kung ano ang tamang desisyon. Pinangunahan ako ng takot. Takot na baka hindi ko matupad ang kontrata na pinirmahan ko kapag hindi ako umalis nung araw na yon. Hindi ko inaasahan na pupunta si Mateo dito sa probinsya upang magtapat ng nararamdaman niya. Tita, gusto kong isamang anak niyo sa Manila. Gusto ko siyang makasama habang buhay. At kailangan siya ng mga apo niyo. Sambit ni Mateo. Ngumiti si Mama. Nanatili lamang akong tahimik sa tabi ni Mama habang kaharap namin si Mateo. Kahit naman hindi ako pumayag, ay alam ko namang sasama sa iyo ang anak ko. Iho, isa lamang ang ipinapakiusap ko. Kung mahal mo ang anak ko, hindi mo siya sasaktan. Hinawakan ni Mama ang palad ko at marahan niya itong pinisil. Gusto kong ituring mo siyang reyna mo. Kahit na hindi kami mayaman at kahit isang tuka lang kami. Minamahal at inaalagaan namin ang isa't isa. Hindi ko maiwasang hindi maiyak. Simple lamang ang sinabi ni Mama, pero ang sarap sa pakiramdam na maririnig ko yon sa kanya. I will, tita. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Mahal na mahal kong anak niyo at gagawin ang lahat para maging mabuting ama at asawa ako sa kanila. Buhat-buhat ko ang anak namin ni Mateo na si Sheila May. Samantalang buhat niya ang kakambal ni Sheila. 1 buwan na ang lumipas simula nung sinundo ako ni Mateo sa probinsya namin. Nang sabihin ni Mateo na gusto niya ulit ako pakasalang muli, pumayag ako. Dahil wala naman na akong gustong mangyari kundi ang makasama siya. Ngunit hindi pa namin pinag-uusapan kung kailan ang kasal. Ang gusto kong mangyari ay tuluyang makamove on si Mateo kay Carmela. Alam ko kasi na nasaktan siya dahil sa pagsisinungaling ng girlfriend niya. Kahit hindi niya sabihin sa akin, ay alam ko naman na tama ang nasa isip ko. At tungkol naman sa pamilya ni Mateo, ay mabuti pa rin ang pakikitungo sa akin. Walang nagbago, hindi sila nagalit sa akin. Masaya nga sila dahil bumalik na ako. Alam din nila ang tungkol sa kontrata. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Nabalik ako sa kasalukuyan ng kalabitin ni Mateo ang balikat ko. Napalingon ako sa aking likuran. Nakita ko si Mateo na nakangiti habang nakatingin sa akin. Sinamaan ko ito ng tingin nang makuha ko ang gusto niyang sabihin. Tigil-tigilan mo ako dyan, Mateo. Hindi ka ba napapagod? Halos hindi mo na ako tinigilan gabi-gabi. Hangal ko. Maingat kong inilapag sa crib si Sheila. Tulog na kasi ito. At saka, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Tanong ko. Hinawakan niyang balikat ko at maingat niya akong hinarap sa kanya. Ako magsasawa sa'yo? Tanong niya. Marahan akong tumango. Hindi ako marunong magsawa kung ang lagi kong kasama ay ang nanay ng mga anak ko. Nakangisi niyang sabi, marahan ko itong hinampas sa balikat. Ang galing kasi mambola. Tinanggal ko ang kamay niyang nakahawak sa bewang ko. Natawa ako nang mumuso ito. Matulog na tayo. Makakatulog ka naman kahit hindi kita pagbigyan. Saad ko. Naglakad ako patungo sa kaliwang bahagi ng kama para mahiga na. Hindi pa man ako nakakahiga ng tuluyan nang yakapin ako ni Mateo patalikod. Ano ba yung ginagawa mo, Mateo? Tanong ko habang tinatanggal ang kamay niyang nakahawak sa tiyan ko.
Hindi ko maiwasang hindi makiliti. Nagsimulan niyang halikan patalikod ang leeg ko. I kiss your neck, wife. I want to kiss your lips, your skin, your whole body. Paos niyang sabi. And of course, I want to kiss yours. Dahil sa huling sinabi niya ay napaharap ako dito. Wrong timing lang dahil nakakuha siya ng pagkakataon upang sakupin ng labi niya ang labi ko. Para naman akong nababaliw sa halik niya. Hindi napuputol ang halikan naming dalawa. Kanina lang ay hindi ako pumayag sa gusto niya mangyari. Pero ito ako ngayon. Uhaw na uhaw sa mga halik niya. Naramdaman ko na lang ay nakalapat na ang likuran ko sa malambot na kama. Naputol ang paghahalikan namin dalawa nang mawawala na kami ng hangin. Kitang-kita kong malalim niyang dimples na sumilay sa ngiti niya. I win, wife. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Babangon sana ako nang pumaibabaw siya sa akin. Wala akong nagawa kundi ang titigan siya. San ka naman nanalo, Mateo? Because of this. Pagkasabi niya'y muli niya akong hinalikan sa labi. Napapikit ako ng mariin nang gumapang ang malikot niyang kamay sa iba't ibang parte ng katawan ko. Kagat labi naman ang ginawa ko nang dumapo ang palad ni Mateo sa aking hadapan. Ayokong makagawa ng mamunting ingay dahil nandito kami sa pamamahay ng magulang niya at baka magising ang kambal na nasa crib. Mateo, kapapanganak ko pa lang. Sambit ko habang nakamulat ang mga mata. Baka mapasama kung magniniig kaming dalawa. 1 buwan pa lang ang nakalilipas ng ipanganak kong kambal. Tumingala naman siya at nakita kong malawak niyang pagngiti. Wait a second, wife. I call my cousin. Nanlaki yung mata ko nang sabihin niya yon. Marahan ko siyang tinulak papaalis sa ibabaw ko. Pinandilatan ko ito ng mata pero ang loko ay nginitian lamang ako. Tigang na ako, wife. Nakabusangot niyang sabi. Mabilis niyang dinampot ang cellphone na nasa tabi niya. Kaya tinangka ko itong kunin pero hindi ako nagtagumpay. Mas malapad ang katawan niya kaysa sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi pandilatan siya ng mata. Maya-maya lang ay nag-ring na ang cellphone niya. I need a fast response, Jade. Can Shaina have that with me? Halos namula ako sa matinding kahihiyan. Ano na lamang ang iisipin ng pinsan niya dahil sa tanong ni Mateo? Oh, okay. Salamat, Jade. Ilang saglit ang lumipas bago nakapagsalita si Mateo. Nilapag niya ang cellphone sa side table at bigla itong lumapit sa akin. Hindi ka na makakatakas, Mrs. Shaina, point of view. Ito na yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Yung pinapangarap ko na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya ay natupad na. Totoong-totoo na to. Totoo ng kasal ang mangyayari sa tanan ng buhay ko. Nandito ako ngayon sa harapan ng altar, habang kaharapan lalaking bumago sa buhay ko. Ang lalaking nag-alok sa akin ng kasal at ng kontrata na kailangan kong sundin. Pigil ang luha ko habang nakatitig sa perpektong mukha ni Mateo. Mateo, salamat dahil minahal mo ko. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Dahil nandito tayo sa sitwasyong ito. Sambit ko, sa mga sandaling ito tila nakalimutan ko na napapalibutan kaming dalawa ng maraming tao. Mga taong magiging saksi sa kasalang ito. Mga pamilya namin ni Mateo na masaya para sa amin dalawa. At hindi magpapahuli ang kambal na anak namin ni Mateo. Buhat-buhat ni Jade Sheila, ang kakambal ni Matt. 5 buwan na sila at ngayon lamang naganap ang kasal namin dalawa. Gusto kasi ng mga magulang namin ni Mateo ay maayos muna ang lahat. Itong nakaraang buwan lamang kasi hindi kami pinatahimik ni Carmela. Gusto kasi nitong makipagbalikan kay Mateo. Akala ko'y pipiliin ni Mateo ang babaeng una niyang minahal. Pero mali ako. Dahil ako at ang mga anak namin ang priority niya ngayon. Mabuti na lamang ay natauhan na si Carmela na hindi lahat ng bagay ay makukuha niya. Marahang pinisil ni Mateo ang kamay ko. Akala ko sa pelikula lamang nangyayaring mga ganitong eksena, pero totoong-totoo talaga to. I love you, Mateo David. Nakangiti kong sabi, matapos kong sabihin yun ay may luhang tumulong mula sa mata ko. Pinahid ito ni Mateo sa pamamagitan ng palad niya nang mapansin na umiiyak na ako. Stop crying, my wife. Hindi kita dinala dito para paiyakin. Bulong niya. Mahina naman akong natawa. Tama naman si Mateo. Hindi niya ako yayayain magpakasal para paiyakin. Kung noon umiiyak ako ng palihim dahil nagsisisi ako na tinanggap kong kontrata. Pero ngayon umiiyak ako dahil sa saya. Bilisan niyo naman dyan. Nangangalay na ako sa anak niyo. Napalingon kami ni Mateo kay Jade nang sumigaw ito. Nagkatinginan kami ni Mateo at sabay na natawa.
Umiiyak na kasi si Sheila sa mga bisig nito. Naaawa na rin ako kay Jade dahil simula kanina ay siya pa rin ang nag-aalaga sa kambal. Samantalang ang kakambal ni Sheila na si Matt ay tahimik lamang sa mga bisig ni Mama. Masusubaybayan natin ang pag-iisang dibdib ng dalawang taong ito sa harapan ng altar. Pagkasabi ni Father ay sinenyasan na kami nito na isuot ang singsing sa bawat isa. Matapos naming isuot sa isa't isang singsing, ang simbolo ng pag-iisang dibdib namin, ay kaagad akong hinigit ni Mateo upang halikan. Dahil wala nang nakaharang sa mukha ko, ay malayang nagawa ni Mateo ang nais niya. Hindi ko pinansin ang mga kantsawan ng mga bisita maski ang pamilya namin ni Mateo ay binabati kami. May mga ilan naman ang natawa dahil hindi na hinintay ni Mateo ang pag-aanunsyo ng pare. Nang maghiwalay ang labi namin, ay nakaramdam ako ng hiya nang nakatingin sa amin si Father. Sorry po, Father. Paghingi ko ng paumanhin, nginitian naman ako nito na ginantihan ko ng matamis na ngiti. Mabuhay kayo ng masaya at bumuo ng masayang pamilya, iho. Alagaan mo ang asawa mo dahil siya ang iyong kayamanan. Nakangiting sabi ni Father. Tumango naman si Mateo at ngumiti. Nandito kami sa venue ng kasal namin ni Mateo at naghiwalay muna kami ni Mateo dahil kailangan niyang asikasuhin ng ibang bisita. Hindi na ganoon kadami ang bisita ngayon, hindi tulad dati. Sa isang resort ginanap ang reception dahil na-request ng mga magulang ni Mateo ang mapayapang lugar. Iyong tipo ng mapayapang dagat lamang ang makikita namin. Buhat-buhat ko na ngayon si Sheila at mahimbing na itong natutulog sa bisig ko. Inalagaan naman ng kapatid ni Mateo ang kakambal ni Sheila. Hindi man kami masyadong magkasundo ng kapatid ni Mateo, ay masaya pa rin ako dahil mahal nito ang kambal. Napalingon ako sa gilid ko nang lapitan ako ni Jade. Finally, totoong kasal na talaga. Sambit nito, ngumiti na lamang ako. Alam ko kasi na masayang masaya si Jade para sa amin dalawa ng pinsan niya. Napakabuti ni Jade sa akin. Halos lahat ng pamilya ni Mateo ay napakabuti ng turing sa akin at sa pamilya ko. Kaya siguro napakaraming may gusto sa kanilang pamilya. Hindi ko nga inaasahan na mangyayari to, Jade. Noon kasi hindi na ako umaasa na ikasal ako sa lalaking mahal ko. Sino ba naman kasi ako para umasa na may magmamahal sa akin dahil sa isa lamang akong mahirap. Walang ipagmamalaking ari-arian sa buhay. Mahinahon kong sabi. Hinawakan ni Jade ang balikat ko at tinapik ito. Wala naman sa estado ng buhay yon, Shaina. See? Kayo ng pinsan ko, nagkakilala dahil sa offer niyang pagpapakasal. Di ba, hindi mo rin inaasahan na mamahalin yung isa't isa? Nakataas kilay nitong sabi. Mukha lamang seryoso si Jade pero hindi naman nakakatakot ito. Kaya maging masaya na lamang tayo sa kung anong nangyayari sa kasalukuyan. Bumuo kayo ni Mateo ng masayang pamilya. Nakangiti niyang sabi. Tumango ako at ngumiti. Salamat, Jade. Sana ikaw na rin ang susunod na ikasal. Pag-iiba ko sa usapan. Umiba naman ang postura nito dahil sa sinabi ko. Bakit, Jade? Akala ko ba may kasintahan ka na? Taka kong tanong. Hay nako, wag na natin pag-usapan ang love life ko. Ngit-ngit niya. Nagkibit balikat na lamang ako. Maya-maya ay nagpaalam na sa akin si Jade na aasikasuhin lamang ang mga bisita, kaya pumayag na rin ako. Kinuha rin ni Mama ang kambal dahil dadalhin na daw ito sa cottage para doon patulugin. Katabi ko ngayon si Mateo. Ngayon habang inaasikaso ang mga stakeholders ng kumpanya. Halos lahat sila binabati kami at binibigyan ng payo upang tumibay ang pagsasama naming dalawa. Kung andito lamang si tatay, ay mas masaya ang kasal ko. Bibigyan din siguro ako ni tatay ng mga payo para tumibay ang pagsasama namin ni Mateo. Pero masaya ako dahil maginhawa ng buhay namin. Kasama kong lalaking mahal ko at ang mga anak namin. Hanggang sa mag-uwian ng mga bisita, may ilan na sa kanya-kanyang cottage na tumuloy ngayong gabi. May ilan namang mga bisita ang umuwi na. Inisa-isang tanggal ni Mateo ang suot kong wedding dress habang hindi napuputol ang halikan namin dalawa. Sabay kaming nahiga sa kama, parehas na kaming walang saplot sa katawan. Ang gabing ito'y napaka-espesyal para sa amin dalawa ni Mateo. Kung saan-saan na napupunta ang kamay ni Mateo sa iba't ibang bahagi ng katawan ko na hinahayaan ko lamang. Bumaba ang mga halik niya sa leeg ko, patungo sa aking harapan, humihingal na pinanood kong susunod na gagawin ng asawa ko. I love you, my wife. Thank you for loving me. Paos niyang sabi. Thank you for loving me too, Mateo. Pumantay ito sa akin at masuyo akong hinalikan.
Napahawak na lamang ako sa kanyang malapat na likod upang kumuha ng suporta. Round 2? Tanong niya nang makabawi siya ng lakas. Mahina ko itong pinalo sa braso. Nakasandal kaming dalawa sa headboard ng kama habang nakataklob ng puting kumot ang wala naming mga saplot na katawan. Marahan ako nitong hinila palapit sa kanya. Iginaya niya ang ulo ko sa balikat niya. Sinandal ko naman ang ulo ko sa balikat ni Mateo at marahang pumikit. Matulog na tayo. Hani ko sa pagod na boses. Mahina itong natawa. I'm not yet done, my wife. Sambit nito. Ang kampal naman ang kailangan ng atensyon ko, Mateo. Hindi ikaw ang dapat makinabang dyan. Saad ko at tumawa ng mahina. But, honeymoon natin ngayon. Hangal niya. Dapat nasa akin lamang ang atensyon mo. Haniya, mamaya ng round 2. May gusto muna akong itanong. Saad ko. Sure, my wife. Sabi niya. Napabuntong hininga ko. Mateo, kung hindi ako pumayag sa'yo na sumamang muli sa Manila, pipilitin mo kaya akong sumama? Tanong ko. Bigla ko lang kasi itong naisip. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit gustong-gusto kong maitanong kay Mateo tungkol doon. Akala ko hindi ako sasagutin ni Mateo dahil matagal ito bago nagsalita. Siyempre pipilitin kitang sumama sa akin. Mahal kita at sapat na dahilan yon para sumama ka sa akin sa Manila. Sagot niya sa tanong ko. Paano kung hindi naman kita mahal at pera lang ang kailangan ko sa'yo? Matatanggap mo pa kaya ako? Hindi naman kasi ako mayaman. Ang bagay kasi sa'yo ay ang ka-level mo. Yung perpektong babae at tulad mo na mayaman ang nababagay sa'yo. Saad ko. Lumingon ito sa akin kaya nakipagtitigan ako mata sa mata. Pansin kong pagtataka nito dahil sa mga tanong ko pero gusto ko lang marinig ang mga sagot niya. Kahit na isa na kaming ganap na mag-asawa. Hindi ko man aminin na natatakot pa din ako na mawala siya sa buhay ko at ipagpalit ako sa ibang babae. Easy question, my wife. Sambit niya kahit nabigla siya sa sinabi ko. Because I love you. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Dahil alam ko na balang araw matututunan mo rin akong mahalin. At wala akong pakialam kung mahirap ka lang. Minahal kita dahil naiiba ka sa lahat ng mga babaeng nabubuhay sa mundong ito. Minahal kita dahil sa kung ano ka ngayon. Hindi pa man tayo nagkakagusto sa isa't isa noon. Ay may nangyari na sa atin. At wala akong pinagsisisihan. You give me a wonderful life, Shaina. Binigyan mo ako ng gwapo at magandang anak. Binago mo ang buhay ko. At gusto kong kalimutan natin ang nakaraan. Mahaba niyang letanya. Napangiti ako dahil sa mga sinabi niya. Niyakap ko ito na siyang ginantihan niya rin ng yakap. Nanatili kami magkayakap na para bang ayaw nang maghiwalay sa isa't isa. Thank you for loving me, Mateo. Hindi ako magsasawang sabihin na mahal kita. Nakangiti kong sambit. Kumalas ako sa pagkakayakap at marahan kong inangat ang kanang kamay ko upang haplusin ang bawat parte ng mukha ni Mateo. Ako na sigurong pinakamaswerteng babae sa mundong ito. Bulalas ko na ikinangiti niya. Why? Aniya. Dahil nakilala kita, sambit ko. Hanggang sa huling hininga ko, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko, Mateo. Kayo ng kambal, ang pipiliin ko sa buhay ko. Kayo ang kumumpleto sa buhay ko. Salamat dahil nakilala kita, dahil sa isang kontrata na ikaw ang gumawa. Hindi man akong unang babaeng minahal mo. Sinisiguro ko na ako na at ang mga anak natin ang kukumpleto sa buhay mo, Mateo. Hanggang sa pagtanda, ay ang tangi kong hiling ay makasama kita habang buhay. Sambit ko, sa bawat problemang dumadaan sa ating buhay, may kapalit na kaginhawaan. Sa bawat paghihirap na ating dinaranas, may planong Panginoon. May mga bagay talaga na hindi natin inaasahan, tulad na lamang ang nangyari sa akin. Nang makilala ko si Mr. David at nang alokin ako ng kasal. Kasal na may kasunduan. Kasal na may kailangang pirmahan at sundin. Ngunit ang kontratang aking pinirmahan ay siyang magpapabago sa buhay ko. Si Mateo ang lalaking unang minahal ko at ang lalaking mamahalin ko hanggang sa kabilang buhay.